Patuloy na nagdudulot ng pinsala sa mga pananim at talagang hayop ang matinding lamig na nararanasan ngayon sa Luzon at Visayas. Maging ang presyo ng isda sa mga pamilihan tumataas na rin dahil dito. Balita hatid ni Victoria Tulad. Makapal na hamog ang bumabalot ngayon sa mga kabundukan sa Cebu City dahil yan sa tagos sa butong lamig lalo na tuwing madaling araw. Dahil din sa matinding ginaw, aabot na sa 11 milyong piso ang halaga ng pinsala sa mahigit 354 hectares na taniman ng gulay. May mga namatay na ring hayop. Kasunod nito, idineklara ang state of calamity sa 17 bulubunduking barangay sa lungsod. Apektado na nga ang presyo ng gulay dahil sa malamig na panahon. Sa Balanga, Bataan, halos 20 pesos kada kilo ang taas presyo. Apektado raw kasi ng frost ang supply ng gulay. Naapektuhan din ang presyo ng gulay sa ilang bahagi ng Albay dahil halos malanta na ang mga pananim. Sa Lawag, Ilocos Norte naman, nagkakasipon na ang mga alagang biik dahil sa pabago-bagong panahon. Hindi ko masyadong pinapaliguan kasi medyo giniginaw din sila minsan. Sa ilang palengke sa Metro Manila, ramdam na ang epekto ng malamig na panahon. Ang hasa-hasa halimbawa mula sa dating 180 pesos kada kilo, 240 pesos na. Mula 140 pesos kada kilo, ang matambaka, nasa 200 pesos kada kilo na. Ang ilang mamimili tuloy, pilit na pinagkakasya ang budget. Pagkasiyahin na rin 100, pwede naman eh. Namamahalan yung mga ibang customer, magbababoy na lang daw po sila. Anong sagot nyo? Wala ho kayong magagawa, yun ang gusto nila eh. Halos 20 hanggang 40 pesos kada kilo naman ang itinaas ng presyo ng isda sa Zamboanga City Public Market. Pero ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, hindi raw dapat ganito kalaki ang itinaas ng presyo sa ilang palengke. Kung tataas po tayo, mga between 5 to 10% po. Kung siyang po dati, di mga 110 po at magiging 110 to 115 po siguro yung presyo. Kung susuriin ang temperature map ng Weather Central, makikitang ang Northern Luzon ang nakararanas ng pinakamalamig na temperatura sa bansa na dala ng umiiral na hanging amihan. Pero bukod sa Luzon, apektado na rin pala ng hanging amihan ang ilang bahagi ng Visayas. Sa unang mga buwan ng hanging amihan, ito yung pwedeng Nobyembre hanggang Disyembre, asahan natin na yung lakas ng hanging amihan ay umaabot lamang dito sa Luzon. Pero pagdating ng Enero, pangkaraniwan, ay talagang umaabot na yung lakas at epekto ng hanging amihan dito sa Visayas at hanggang dito sa Mindanao. Ayon kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz, tatagal lang hanggang weekend ang malamig na panahon. Ang nangyayari kasi dyan sa ating hanging amihan, depende yan dito sa lakas ng Siberian High na nandito sa may mainland Asia. So may pagkakataon na pag humina yan, asahan na natin yung paghina rin ng hanging amihan at epekto niyan dito sa Luzon hanggang Visayas. Pero hanggang Pebrero at posible hanggang unang linggo ng Marso ay magpapatuloy itong pag-ihip ng hanging amihan. Victoria Tulad, GMA News.